Love, anong, walang panghuhusga, pero si Lynn, ano ang tingin mo? Kasakiman ba yan? O pagkadesperado? Nakita na natin, Lynn, ang pagkukulang dito, no? Ang kamalian natin. Sa Ecclesiastes chapter 5, merong sinasabi doon, ito, totoo ito, pag-aralan nyo. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. So anong sagot dito? Kailangan dito yung contentment natin. Kung ano meron ka, yun ang pagkasyahin mo. Hindi kasi po pwedeng makita natin si Ate Coring na, oh, bakit meron siyang gano'n? Ang ganda ng buhok niya. Kailangan magpa-rebond din ako. Wala ka namang kakainin mamaya. So, let's be practical. Kung ano meron ka, maging kontento ka doon. And ask your husband to work. Yun ang susi. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Itanong mo kay attorney, kayong dalawa may responsibilidad sa pamilya ninyo. Utang, moral issue. Ang utang ay binabayaran. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Attorney Lorna, legal advice sa pagsasangla. Paano ba ang maayos na proseso? Lalo na yung ganyan, wala naman talagang kumpanya na involved, sila-sila lang, sangla. Ano ang pinakamaganda? Tama yung sinabi ng Team Pula, no? Pag magsasanla ka ng property mo, dapat alam mo kung sino. Alam mo kung sino yung may kakayahan. Credit investigation yan. Kasi repayment ang sanlay. Ngayon, ang written document, lagi nating sinasabi dito, lalong-lalo na, mas importante nga kung kaibigan or kamag-anak. Iniisip natin, ay, kaibigan ko yan, hindi siya magtataksil sa akin. O, babayaran ako, hindi. Mas kailangan nga ang dokumento pag kapamilya or kaibigan. At idadagdag ko lang, kung gusto nyo talagang matibay ang agreement, panotaryo natin. Kasi yung although ang agreement sa batas, normally, hindi kailangan in writing. Pwedeng handshake, pwedeng verbal. Pero kung may property concerned, lagi dapat in writing yan. Ngayon, para malaman ng buong mundo, panotaryo natin yan. Kasi baka sabihin nung ka-agreement mo, ikaw lang naman nag-imbento ng terms na yan, ano? So, bad faith yun. Okay, Doc Camille, paano kaya magagamot yung yung hindi nila mahawakan yung pera nila? Yung, di ba, parang psychological din yun eh. Utang muna ako, uutang na lang muna ako. Hanggang mabaon. Ayan, siya pa yung galit. Ano ba yan? Ayan ba yung isang kondisyon ng utak? Okay, siguro Ate Coring, unang-una, pag ang isang tao desperado, it can create yung mga possibility na ito na yung mindset ko, na wala akong options kasi nakita ko, wala naman trabaho yung asawa ko, nalulugi yung aking tindahan. So, ang tendency, it can create a state of mind na ganito na lang gagawin ko. Yung magkakaroon ako ng options na mangutang ng mangutang. Ang problema dito, Lynn, alam mo ko yung magiging epekto nito sa mga anak mo. Kasi habit ito eh. Pwedeng mangyari yung anak mo din umabot sa punto na maging ganyan din sila ng pag-uugali. At hindi na rin nila iisipin yung kanilang reputasyon. Kasi yung nanay ko nga, utang ng utang eh. Hindi kami rin pwedeng maging ganito. At nakakalungkot kasi yung pagkakaroon ng ganitong klaseng reputasyon, ikaw na rin nagsabi, wala nang tutulong sa'yo dahil kasi ayaw ka na nilang pautangin dahil sa ginagawa mong maling ugali. So sana bigyan mo ng pagkakataon na ayusin mo yung sarili mo kasi ang malaking epekto dito nasa mga bata. Ayan.